Inilatag ng gobyerno ng Timor-Leste ang mga kondisyon nito sa pagpasa ng kustodiya kay dating Congressman Arnulfo Teves sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang pinakahuling detalye sa pag-aresto kay Teves tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle, ibinibiyahe na ba ngayon si dating Congressman Teves patungo sa Muntinlupa? Correct, Joel, mula doon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City. Nakakonvoy tayo ngayon at ibinabiyahe na ngayon dating mambabatas patungo sa kanyang detention facility. Iyan yung minamanduhan ng Bureau doon sa loob ng New Bilibid Prison, pahiram ng Bureau of Correction. At kanina sa press briefing, ang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago, naglatag yung gobyerno ng Timor-Leste ng mga kondisyon sa pag-turnover nga kay dating Congressman Arnie Teves. Ipinresenta ng NBI sa press briefing kanina yung certificate of handover sa pagitan ng Timor-Leste at ng Pilipinas kabilang sa mga pinagagarantiya ng Timor-Leste sa gobyerno natin na hindi dapat lalagpas yung hatol o yung sentensya kay Teves ng 40 taon para sa multiple conviction. Wala rin dapat death penalty at dapat daw na protektahan ang dating mambabatas mula sa torture o degrading detention. Kailangan din internationally compliant daw yung mga pasilidad na paglalagakan kay Teves. May access din dapat siya sa legal counsel at kinakailangang atensyong medikal. Pinasisiguro din ng pamahalaan ng Timor-Leste na patas at public trial at walang dapat na maging political prosecution. Sa pagtatanong natin kay Director Santiago ng NBI, sinabi niya na maaari naman na maging observer o mag-obserba yung gobyerno ng Timor-Leste sa magiging paggulong ng paglilitis sa dating mambabatas, pero idiniin niya na hindi dapat kung makialam. Bagamat hindi required yung gobyerno daw ng Pilipinas na sundin yung mga nakalatag na kondisyon na sinabi ng Direktor ng Bureau na nakasaad namang lahat yan sa kondisyon o konstitusyon ng Pilipinas. Pakinggan natin yung naging bahagi ng panayam kanina kay NBI Director. They can also always observe, no? Yes. Okay. Observer lang, but they cannot meddle. Sir, lagi bang Sabi ni Director Santiago, itong matagumpay na pagpapauwi kay Teves dito sa Pilipinas ay resulta raw ungan ng magandang pagkikipag-ugnayan ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Timor-Leste government. At ang sinasabi doon kasi pinauwi dito si Teves sapagkat undocumented siya doon sa Timor-Leste sa loob ng halos 2 taon. Kabilang din sa mga binanggit niya dahilan, syempre yung extradition request ng Justice Department. Yuel? Giselle, may ipinapakitang video kanina na pag-iyak ni dating Congressman Teves. Ano yung nabanggit niya dito? Bakit siya napaiyak? Well, naging emosyonal at hindi na napigilan na mapatuloy yung kanyang luha nitong dating mambabatas noong tanungin ng media yung kanyang nanay na kasama niya kanina sa pagharap sa atin, si Ginang Zenaida Teves. Habang inilalahad ng kanyang nanay yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos na sa loob na o matapos yung 2 taon ay makikita o nakita at nayakap niya na yung kanyang anak. Diyan na napayakap sa kanya ang si dating Congressman Teves at napaiyak siya. Ang binabanggit ni Ginang Teves ay hindi niya napuntahan maski isang beses yung kanyang anak sa Timor-Leste sapagkat noong December 2024 ay pumanaw din yung kanyang yung tatay ng dating mambabatas at ngayon nga lang daw sila nagkita ng kanyang anak. Ang sinasabi niya ay simula kagabi dahil pinayagan niya siya ni NBI Director na makasama at mabigyan ng pribadong oras na makasama si dating Congressman Teves. Ang sabi niya, wala naman daw silang pinag-usapan. Talagang yung gusto daw nilang sabihin o iparating sa isa't isa, nadaan daw lahat sa mahigpit na yakapan. Huli na lamang, Giselle, pagkahatid sa Muntinlupa Prison ay dito na ba mananatili hanggang sa humarap sa hukuman ang dating kongresista?
Yuel, ngayong araw, ang sabi ni NBI Director Santiago ay ibabalik na o lalakarin, ibabalik na ng mga tauhan ng Bureau yung mga warrant of arrest na inisyu ng mga regional trial court laban dito kay Tevez. At simula doon ay magtatakda na yung mga korte ng arraignment para nga dito sa pagsimula ng paggulong ng paglilites laban sa dating mambabatas. Ang iginigiit ni dating Congressman Tevez, Yuel, malinis daw yung kanyang konsensya at very very honest and sincere person daw siya. Ganyan niya inilarawan yung kanyang sarili kanina. Bagamat malulungkot daw siya na ikukulong siya, nakakulong siya ngayon dito sa bansa natin nang hindi pa naman daw siya convicted o wala pang inilalabas na sentensya o hatol sa kanya, yung korte, yung lokal na korte. Ang aminado naman siya na darating at darating naman daw talaga yung punto o yung pagkakataon na kailangan niyang harapin yung mga ipinupukol sa kanya na paratang. Alright, maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.